mag-content, pero yan, nagpapatay bukas ng ilaw, yan. So, ayan, naisipan natin maglumpia at dalawang lumpia, o dalawang klase ng lumpia yung lulutuin ko. Yung gulay at saka yung lumpiang Shanghai. So, kung ano lang yung available sa ref ko na gulay, yun lang yung gagamitin ko para hindi na tayo bababa. Kasi nakakatamad, ang daming isusuot, ano ka pa, panlamig kasi malamig na dito sa Paris, France. So, ayan na yung giniling ko, nailabas ko na yan kanina lang dahil nalimutan ko siya ilabas kagabi. So, ayan, binabad ko muna siya sa tubig, pero malambot na siya. Ayan, malambot na siya. So, ganyan kasi ako pag bumibili ako ng giniling, ginagawa ko, bumibili ako mga 2-3 kilong giniling, tapos pinaparty-party ko na yun, kasi nga, minsan, wala ditong mabibiling giniling na wala siyang timpla. So, kung meron, mabibihira. So, pag nakakapunta ako ng Chinese store, bumili na ako ng 3 kilong giniling, tapos pinaparty-party ko yun, para kung maisipan ko maglumpia, mag-siomai, at kung ano-ano pa, meron ako sa freezer. Huwag yun ang pakialaman yung bangs ko, ha. Diyan tayo nagkamali. So, ayan yung mga available na gulay dito sa ref. Tapos, ayan, kamote, carrots. Siyempre yan, tugay. Nagayat ka lang naman ng sibuyas, pero umiyak ka pa. So, ayan na yung ginayat ko. Bawang at sibuyas. Maglagay na tayo ng mantika. Ano yan? Unahin na natin yung sibuyas. Ay. Kung nakakaalam, isa pa akong professional na nanay. Hindi pa ako professional. Wala yan. Yan ang bawang. Lagay na natin yung ating bawang. Oh my God! Siyempre, lagay na natin yung giniling. Tayo lang maluto-luto ba? Luto-luto ba? Yan, may umiiyak sa likod ko. Kaya ayun sinasabi ko sa inyo. Ang makapag-content ng mga luto-luto na ganito. Lagay na natin yung ibang gulay, yung carrots, at saka yung bagyo beans o spring beans na kung tawag dyan. Yan. Kaunti lang yung nilagay kong gulay kasi yung asawa kasi hindi naman mahilig dito. So, ako lang din ang kakain. Hindi siya masyadong mahilig sa lumpia. Pero kung tatanungin nyo kung Pilipino yung asawa ko, Pilipino po talaga siya. Hindi talaga siya nakain, pero hindi niya, ano ba yun? Hindi siya nagkikrave sa mga ganitong klase. So, narcissism yung ilalagay ko. Kasi para kasi ang magic sarap. Siyempre, paminta. Itong kalikag. Kasi dapat hipon yung ilalagay ko, pero ito na lang siguro. Pero konti lang kasi masyado malasa to. Tama na siguro. Pala yung kamote dito, pag naglagay kayo ng kamote sa mga niluluto nyo, kagaya nito, make sure na luto na yung pagsasamahan nyo ng kamote. Kasi yung kamote dito is para siyang nagiging tubig pag na-overcook siya, as in. Pag nalimutan nyo, wala na kayo makitang kamote. Nung bagong dating ako dito, nag-crave ako ng nilagang kamote. So, bumili ako. Tapos tuwang-tuwa pa ako kasi ang lalaki ng kamote nila. Tapos pag kain ko, guys, wala. Para siyang hollow na kamote. Para wala kayong makakain na kamote. Wala kayong malalasahang kamote. Pero, may konting tamis siya. Pero, alam niyo yung para siyang patatas na kamote. Parang ganun. So, isama na natin siya. Hindi ko na siya lalagyan ng repolyo kasi nga, sayang naman kung sobrang dami nung maluluto ko. Tapos ako lang yung kakain ng repolyo sa lumpiang gulay. Kumbaga pampadami lang pag naglagay ko ng wrapper. Wrap. Tapos syempre isali na rin natin togi. Pagpasensya nyo na yung pag-i-itsura ko. Wala tayong ayos-ayos. Magluluto lang naman tayo ng lumpia. Ito yung isa sa mga reason talaga kung bakit di ko na tinatakpan pag naglulumpia ako ay para hindi na siya magtubig, at dahil ang pagtutubig ay isa sa mga reason para mabutas yung ating lumpia wrapper. Kaya ayan, diba? Wala siyang sabaw. So ayan, in-strainer ko pa siya para matanggal pa yung unting sabaw. At mamaya, babalutan ko na siya. Kung ano yung niluto kong gulay, yan na rin yung kinain ng anak ko. Kasi gutom na siya.